Sumainyo ang Panginoon. Ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin sa araw na ito, sa ika-14 na linggo ng karaniwang panahon, na una ay tayo ay sinusugo ng Diyos. Huwag natin kalimutan. Hindi o lamang bilang pari, bilang madre, ngunit tayong lahat ay huwag natin kalimutan bilang mga anak ng Diyos, bilang mga binyagan, na tayo ay isinusugo sa daigdig na ito. Mayroong misyon na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga rin yung pagnilay-nilayan natin kung tayo baga ay alam ba natin ano ba ang pinagagawa sa akin ng Diyos. Kung ito bang ginagawa ko ay ito ba yung pinagagawa ng Diyos. So baka mamaya hindi naging maayos yung ating pagkilos kasi nga hindi ito yung direksyon na nais ng Diyos para sa atin. At bahagi yun, may kanya-kanya tayong lugar na ginagampanan at patutunguhan sa daigdig na ito. Well, yung ipinahayag rito ay hindi lamang yung ibinanggit sa banal na kasulatan, yung 72 disciples. Ngunit yun po, huwag natin kalimutan, may mission tayo sa daigdig na ito. At sana, makita natin na tayo nagiging tapat doon sa mission na sa tingin natin ay sinusugo tayo ng Diyos. Ang maliwanag ko, sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, medyo may kahirapan kasi kinakailangan sa pagkasakatuparan ng misyon na ito, huwag natin kalimutan na ito'y hindi lamang magkaroon ng kaganapan, ngunit nawa, hindi mawala yung ating ang tinatawag nating mga pamantayan sa buhay. Huwag mawala yung ating tinatawag na prinsipyo sa buhay. Halimbawa, gusto mo ang yumaman, ay galing naman sa masama. Yumaman ka nga, galing naman sa masama. Hindi pwede. Ganon din, kung minsan, marami kang natulungan kasi pinatingin mo, marami kang natulungan. Pero baka naman mamaya marami ka rin na perwisyo. Kaya medyo malaki yung hamon na pinahayag ni Jesus. Bakit? Kayo sinusuko ko na maging tupa sa gitna ng mga asong gubat. Medyo mabigat yun. Yun yung image na nais ipabanig ni Jesus. Naalala ko tuloy, mayroong nagsabi na ano yung pwede nating image, parang ikaw ay manok sa gitna ng mga tawag dito, yung mga yung nasa lungga. Anong tawag doon? Yung kumakain ng manok? Bayawak. Thank you. Para kang bayawak, para kang manok sa gitna ng mga bayawak. Ay walang magagawa kundi lalamunin. Ganun yung paanyaya. So yun siguro yung mas magandang image natin, manok sa gitna ng mga bayawak. Nasa isip ko yung buhaya. Pwede rin naman. Pero mas matindi kapag sinabi natin bayawak. So, pero yung pagpapahayag na rin tayo ay sinusugo ng Diyos na hindi pwedeng isang tabi natin ang gawain at ang pamantayan ng pagsunod ng ating Panginoong Jesu Kristo.
Yun ang huwag nating kalimutan. Hindi lamang marating natin yung misyon, ngunit galit, huwag nating kalimutan na kinakailangan marating natin yun sa pamamaraan ng mga Kristiyano. Hindi makamundo, hindi makawalang yan. Bahagi ho, na nakita natin, naalala ko tuloy, kasi kuminsan nakikinig ako kuminsan ng balita, meron palang relo na 80 million. Ngayon ko lang nakihanaman, hindi nyo alam yun. Kulang pa kayo sa balita. Relo, 80 million. Ay, maaring yan ang kanyang pangarap. Anong sabi niya? Hindi ko, karapatan ko rin na kayo magsuot ng 80 million. Tama. Saan ang galing? Dapat okay rin yun. Makapagsuot ka ng, hindi na lang masama magsuot ka ng 80 million na relo. Pero, yun ba'y nakuha mo sa makakristyanong pamamaraan o hindi? Pangalawa, kapayapaan. Sabihin ninyo sa inyong mga bahay na inyong patutunguhan, sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. You come in peace. Mayroong ibang they came in war, and sometimes they will come in at war. Tumarating sila para makipag-away. Ang panyayan ni SSLN, kapayapaan. Bahagi ho sa kultura ng mga Hudyo. Kaya kapag makita ninyo yung mga hindi lang Hudyo, kahit na yung mga Arabo, kapag sila ay nag-meet, merong tinatawag natin kahit lalaki, nagkahalikan sila. Beso-beso. Yun ang kanilang pamamaraan. Na bahagi yun. Sa mga Amerikano ay ganito ay handshake. Sa mga Hapon ay bow. Pero sa mga Arab countries, ay sabi nga natin, tawag na natin din ay beso-beso. Yun ay kahit lalaki, yung mga nakapunta sa Middle East, ganun yung maliwanag ko sa kanila. Bakit? They come in, at yung papahayag, they come in peace. Kapayapaan. At yun naman makita natin kapayapaan. Alam nyo, kaya nga sa lahat ng banal na pagdiriwang ng misa, mayroon tayong pinapahayag bago magkomunyon, bago natin tanggapin si Jesus. Anong sabi sa atin ng pari? Magbigayan kayo ng kapayapaan. Ang talagang terminolohiya ng simbahan ganyan, kiss of peace. Halik ng kapayapaan. Hindi halik ni Judas. Iba naman yung halik ni Judas. Traidor yun. Bahagi yun. Pero yun, ang dulot natin ay kapayapaan. Kapanatagan ng kalooban, kaayusan sa mundong ginagalawan natin sa daigdig na ito. Kasi yun ay maliwanag natin, presensya ng Diyos. Kasi ngayong panahon na ito, ang mundo natin ay puno ng pagkabagabag. Puno ng pag-aalinlangan at puno ng pangamba at walang katiyakan. Pero kung kasama natin sa Jesus, ay bahagi yun, isa sa huwag natin kalimutan, kapanatagan ng kalooban at kapayapaan. At yun, may makakamit lamang natin. Bakit? Kasi nga, nagawa natin yung una. Yung tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos na isinil sa katuparan natin ng ating misyon sa pamamaraan ng makakristiyano. Pangatlo, anong sabi ng mga alagad? Tuwang-tuwa sila. Bakit? Pinakikinggan sila ng demonyo. Gumagaling ang mga may sakit. Nakagagawa sila ng himala. Pero anong sabi ni Jesus? Maganda yan. Kasi
sa pamamagitan niyan, sa pagpapalayas ng demonyo, ay parang, anong sabi nga rito sa Ebanghelyo natin, ay mga kampo ni Satanas, ay isa-isa ng nawawala gawa ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa mga alagad. Maganda yun na nakagagawa tayo ng, kung tawagin natin ay napakagandang mga gawain. No? Pero anong sabi ni Jesus? Ang sabi niya rito ay, mas matuwa kayo. No? Bakit? Sapagkat ang inyong pangalan ay nakaukit sa langit. No? Nakaukit sa langit. Huwag niyong pamantayan ng inyong buhay. No, kasi sa mundong ginagalawan natin, akala natin kapag tayo ay makapangyarihan, ay parang yun yung tagtog ng ating buhay. Kapag tayo ay may maraming pera, kapag tayo ay naging famous, parang akala natin ay yun yung ating heaven. Inaakala natin langit. Maganda yun, nakatutulong tayo sa kapwa. Pero, sabi ni Jesus, mas matuwa kayo. Bakit? Nakasulat ang pangalan ninyo sa langit. You must be bahagi yun na pahalagahan natin na yung ating identity. Yung ating pagkakilanlan. Medyo mahirap sa tagal. Pagkakilanlan. Na alin? Na tayo ay mga tagalangit. Ano? Bahagi yun. Kasi kung minsan, kinikilala natin yung tao, gawa ng kanyang gawa. Nakalimutan natin na alin. Na gumawa ka ng napakaganda, hindi ka naman tagalangit. Ano? Huwag natin kalimutan na alin. Na tayo tagalangit. Yun ay hindi na mahalaga. At yung paggawa natin ng mga magagandang bagay katulad ng pagpapalayas ng demonyo, kung tayo man ay yumaman, at tayo man ay sikat, makapangyarihan, is only an extension. No? Extension lang yun. Yung pinakamahalaga ay alin? Tagalangit ka. No? Kasi kung minsan, hindi natin maialis na alin. Na ipagbili natin yung ating birthright. No? Yun yung Ebanghelyo sa araw na ito sa araw ng Sabado. No? Ipinagbili natin yung ating birthright. Yung ating karapatan. Gawa ng alin, gusto lang natin yumaman. Kailan natin ipinagbibili yung ating mga karapatan ay kapag gumawa tayo ng kasamaan. Ibinibenta natin ang ating pagiging mga tagalangit. Huwag nating ibenta ang ating pagiging mga tagalangit. Nakasulat na ang ating pangalan sa langit. Kailan? Kung tayo ay bininyagan. No? Huwag niyong kalimutan yun. No? Bahagi yun. Kaya, ano ang kalimitan sinasabi ko kapag nagbibinyag? No? Kaya tayo umiiwas sa masama, kaya tayo gumagawa ng mabuti. Hindi sapagkat gusto natin pumunta sa langit. Yun pag minsan kasi yung nasa isip natin. Gagawa ko ng mabuti, iwas ko sa masama, sapagkat gusto ko pumunta sa langit. Tama rin naman. No? Pero, mali theologically. No? Anong dapat na maganda? Kaya ako gumagawa ng mabuti, kaya ako umiiwas sa masama, ay alin? Ako ay tagalangit. No? Ako ay tagalangit. Nandun na yung tatak.
Kaya ka gumagawa ng mabuti, kasi yun ang gawain ng tagalangit, ang gumawa ng mabuti. Ba't ka umiiwas sa masama? Yun ang tagalangit, ang umiwas sa masama. Ano? Bahagi yun na kung saan ay makita natin yung pagkilos natin. At napakahalaga ito kasi bakit? Ang tawag na natin dito, ito yung pinaka-reason d'etre, no? Ng ating pagkilos. Ang kinakailangan yun, ang babigyan natin ng kahalagahan, ako'y tagalangit. No? Ako'y tagalangit. Kasi nga, kumisan, nasa atin, para bagang tayo, mag-work out pa para maging tagalangit. Hindi. Nag-work out tayo para ma-maintain natin ang ating pagiging tagalangit. No? Magkaiba yun. Hindi tayo nagtatrabaho para makamit ang langit. Tayo ay nagtatrabaho dahil yun ang gawain ng mga tagalangit. Ang magtrabaho para gumawa ng mabuti, magtrabaho para iwasan ang masama. Yun ang ating identity bilang mga tagalangit. Yumaman ka man, maging sikat ka man, maging kapangyarihan ka man, o kahit hindi, ikaw ay tagalangit. Bahagi yun eh. Kasi ano yung epekto nun? Ay, malaki mo yung epekto nun. No? Kasi pag sinabi mo na, yung mga tagalangit lamang ay mga sikat, ay, hindi ako sikat, hindi ako kasama dyan. No? Ay, hindi. No? Maging sikat ka man o hindi, may nakakita man ng tao na iyong ginagawa, pero ikaw ay makita mo, huwag mong kalimutan na alin, kumilos ka sang-ayon sa pagkakilanlan mo bilang anak ng Diyos.